Magandang araw. Deliver po. Kuya Deliver, tulungan mo akong kunin ang damit ko. Tapos ako ay hinila ng babaeng yon. To, ang kwento ng aking nakaraan. Noong ako ay nagde-deliver. Bakit sa langit walang babae man lang? Emperador, ang samahan ng walang damdamin ay gumagamit ng sining ng papatay ng asawa. Kaya't ang bilang ng mga babaeng tagapagsanay ay unti-unting bumababa. Mas mahirap silang maging diwata. Papatay ng asawa? Hindi lang nila pinapatay. Binibigyan pa ng asawa? Putang hina! Walang hiya! Araw-araw akong nagtatrabaho, ni anino ng babae ay hindi ko nakita. Silang mga binibigyan pa ng asawa, tapos pinapatay pa! Samahan ng walang damdamin. Ay parang kulto na. Ako mismo ang bababa bilang isang mortal at imbestigahan ito. Bababa po kayo? Ang mundo ay hindi kakayanin ang lakas ng iyong diwata. May isang kasapi ng samahan ng walang damdamin na bagong namatay. Ako ay magpapaliktatawan at maranasan ang maraming asawa. Puntahan at itama ang maling gawain na ito. Mababang antas na kasapi? Elias. Ang samahan ay nakahuli ng 3,000 bruha. Ikaw na pumili ng asawa. Pumili ng asawa? Agad may gawain. Binibigyan ng asawa. Ang ganda ng bruha na yan! O nga, balita'y banal na diwata ng samahan ng itim na diwata. Ang mga babaeng tagapagsanay, humili ng isa bilang asawa o hurno! Sa pag-aaral, may antas ng hangin, pundasyon, oro at batang diwata. Si kapatid na panganay Gabriel, sa murang edad nakaabot na sa 9th antas ng pundasyon. Siya ang pinakamahusay sa mga kabataan. Ikaw naman, kahit mababang ranggo, pero ikaw ang kumakatawan sa pangalan ni kapatid na panganay. Later, piliin mo ang pinakamaganda. Isang mababang ranggo lang. May mukhang pumili ng asawa? Hindi mo naiintindihan. Siya si Elias. Pumili siya ng asawa. Para kay kapatid na panganay. Isang kakold. Isang mababang ranggo lang, mapagbigay ng asawa ay kanyang pinakadakilang karangalan. Tingnan nyo, ang saya ng ngiti niya. Palagyan ng damit ang mga babae. Susuriin ko ang kanilang katawan. Ang hindi mapipili, patayin! Gusto ko siya. Binibini. Tutulungan kitang buksan. Ako'y muling ipinanganak. Kung hindi ako nabigo mapunta sa langit, hindi ako mapapahamak bilang alagang babae. Salamat, Gino, sa pagligtas. Okay. Ikaw na ang aking asawa. Kung makabalik ang aking lakas, ikaw ang unang papatayin ko. Gawin ang utos ko! Huwag mag-alala. Hindi kita pababayaan. Opo.
Siya si kapatid na panganay. Nagtatrabaho ako para sa kanya. Kaya binigyan niya ako ng pinakamagandang asawa. Dalhin siya sa likod na bahay. Ngayong gabi, alagaan siya mabuti. Pinagkantaan na ang kwarto. Hindi ako niloko ni kapatid na panganay. Binigyan niya ako ng magandang kwarto. Salamat, Ginu, sa pagligtas. Oo nga. Tutulungan kitang buksan ang kadena mo. Huwag mong sayangin ang lakas. Ang kadena ay gawa sa bakalyong kadena. Kung walang espada, Hindi ito mabubuksan. Espada? Sabi nila, ang samahan ng walang damdamin may koneksyon sa inyo. Ang espadang tagapangalaga ay ang espada na inyong itinapon dati. Yun pala, ang aking sira-sirang espada. Espada! Ikaw, ginagawa mo? Kapatid na pangganay, si Binibining Linda nung nalaman na maglilingkod sa inyo. Sobrang tuwa niya. Sabi nga rin, ikaw ang unang lalaki niya. Magaling mong ginawa. Ikabit ang hita. Gino! Dahan-dahan! Eto. Siya. Saya! Kapatid na panganay! Kapatid na panganay! Ang siro-sirong espada ay nakaputol ng bakal. Ang kadena ng samahan Ay puro lang pangalan. hindi gawa sa tunay na bakal. Umuwi ka na. Anong nangyari? Kapatid na panganay, ang galing ng ginawa mo! Kapatid na panganay, ako! Isang mababang kasapi. Ang nagpahiya sa akin. Papatayin kita! Gabriel, Ang boses ni punong maestro. Pumunta ka sa akin. Elias, maghintay ka lang. Papatayin kita. Ama, maestro, bakit ako pinatawag? May kailangan po ba? Espada, nabuhay na. Espada? Bakit gumagalaw ang espada? Nabuhay ang espada? Tama. Noong araw, ang tagapagtatag ay nakuha ang espada. Sa pamamagitan nito, siya ay walang katapat. Ngunit, paglipad ng ninuno sa kaharian, walang nagmana ng espada. Ang samahan ay unti-unting nahina. Matapos 3 araw, ang mga kabataang mandirigma ay magtitipon dito para magpaligsahan. Kung muli tayong mapapahuli, ang samahan ay mapipinsala. Gabi, nabuhay ang espada. Ngayon ang pinakamainam na pagkakataon. Gusto ko na i-pull out mo ang espada at manalo sa palaro at takutin ang mga masasamang tao. Ngayon, kahit ang 4 na matandang tagapayo ay hindi makahila ng espada. Ako? Kami, maraming pagkakataon na ang nasayang. Ngunit ikaw ang pinakamay galing sa amin. Magtiwala ka. Sa oras na iyon, ipapatawag ko ang matandang ninuno para tulungan ka. Matandang ninunyo? Kami 4 susunugin ang lakas para buksan ang pintuan ng langit. Mag-uugnay ang langit at lupa para mapansin ng matandang ninuno. Buksan ang pintuan ng langit? Maestro! Ako ay nasa pinakataas ng antas ng pundasyon. Malapit na akong makabuo ng gintong pildora. May 30% akong pag-asa na magtagumpay. Kung makabuo ako ng gintong pildora, mapapasa akin ang espadang banal. Magaling! Manuel!
Ipabatid sa lahat, bukas ay may seremonya. Papatayin ko ang asawa, pati na si Elias. Dalhin ang asawa niya dito. Opo. Elias, iloko mo ako sa harap ng babaeng iyo. Isasakripisyo kita. Magpasok! Papatayin ni kapatid na Panganay ang asawa! Papatayin ang asawa! Nayon, papatayin ko ang asawa. Tagapaglingkod. Dalhin si Marian dito! Bilisan! Asawa, tingnan mo ako ngayon. Gwapo ba? Walang pinagkaiba ang mababang ranggo. Walang class. Yumuko! Sa aming samahan, ang sining ng walang damdamin. Nung una, nilagyan kita ng pag-ibig para maakit ka. Ngayon ay hinug na. Dito mismo, papatayin kita para sa gintong pildora. Marian? Patay! Wait lang! Ang ganda ng asawa mo. Bigay mo na lang sa akin. Ang ganda ng asawa mo. Kung ayaw mo, bigay mo sa akin. Sino to? Walang hiya! Agawin ng asawa ni kapatid na Panganay! Siya ang ginagago ni kapatid na Panganay. Pinagtatawanan siya! Nilalabag niya ang batas ng langit! Elias! Gusto mong mamatay? Gusto mong magbato? Tutulungan kita. Hindi mo kailangang patayin siya. 30 taon akong nag-aral. Sa buong samahan, walang makatatalo sa akin. Ikaw lang na mababang kasapi. Gusto mong tulungan ako? Anong karapatan mo? 30 taon? Ikaw lang na ganyan? Ikaw! Ikaw ano? Mali ang inyong pagsasanay. Ang sining ng walang damdamin ay hindi lamang patayin ang iyong mahal para magtagumpay. Anong sinasabi niya? Pinapabulaanan niya ang aming pagsasanay. Walang damdamin ng sining. Ang paniniwala ng samahan ay putulin ng puso, puksain ang pagnanasa. Una may damdamin, siyaka walang damdamin. Ang pinakawalang damdamin, ang patayin ang asawa. Walang damdamin ng sining, ngunit patayin ang asawa ay hindi sapat. At saka, masisira ang inyong espiritu. Itanong natin, kinasal kayo sa taong kailangang patayin. Simula pa lang, may sumpa na. Hindi magiging totoo ang pag-ibig. Paano magiging walang damdamin? Mababang kasapi lang. Naduda sa dakilang sining ang samahan. Gusto mong mamatay. Wait. Anong iyong pananaw sa sining ng walang damdamin? Halika. Ang tinutukoy, napuksain. Ang pagnanasa, hindi ang patayin ang asawa. Kayo ay nagbaluktot ng aral. Kung hindi pwedeng patayin, paano makamit ang sining ng walang damdamin? Ang walang damdamin. Ay, dapat ganito. Elias! Ang lakas mong hawakan ng asawa ko! Tinutulungan kitang maging walang damdamin at umangat sa antas. Ang tinatawag na pukulay ng puso at puksay ng laman ay ang puksay ng sariling damdamin. Gawin ko man kay Marian ang anumang bagay, kailangan mong manatiling walang emosyon. Huwag mo akong galawin! Ang pagiging diwata ay laban sa kalikasan. Kung hindi mo mapigilan ang sariling emosyon, paano mo puksayin ang laman? Kung hindi mo kayang suotin, ang ganitong pang-aapi, paano ka makakamit? Ang banal na daan? Papatayin kita! Parang naintindihan ko na... Maestro, ikaw! Si punong maestro ay baliw na? Pinaniniwalaan pa ang isang mababang kasapi? Kapatid na Panganay, ang pagpigil ay susi sa tagumpay. Gusto mo bang gawin akong tanga? Hindi. Kapatid na Panganay. Hindi ko ibig sabihin... Kadalasan, ikaw ang napapaloko sa iba. Hindi inaasahang baliktad na ngayon. Isang malaking kahihiyan. Wala nang mukhang maiharap. Baka maapektuhan ang kanyang espiritu. Tumigil na kayo! Simulants! Ako ay tangga! Kapatid na Panganay, ikaw!
Nagtagumpay! Nagtagumpay! Nagawa ko ang gintong pildura! Nagawa ko! Binabati ka, kapatid na panganay! Nagawa niya ang gintong pildura. Elias! Ngayon, patayin kita! Totoo pala ito, ang diwa ng samahan. Tayong lahat ay nagkamali. Si Elias ang tama. Nagawa ni Gabriel ang pildura. Kung makakuha ng espada, ang samahan na yon ay may 2 tagumpay. Huwag nating hintayin. Ikonekta natin ang langit at lupa. Tawagin ang ninuno. Sining ng walang damdamin. Ikonekta ang langit at lupa. Pintuan ng langit, bukas! Bumukas ang pintuan ng langit! Siyang tagapagtatag! Nagpakita ang ninuno! Magandang araw, Ninunyo! Magandang araw, Ninunyo! Magandang araw, ninuno! Sino ang tumawag sa akin? Hindi ba siya ang matandang alipin sa kaharian? Siya ang tagapagtatag ng samahan. Matandang ninuno, ako si Gabriel Salazar, ang pinakamayabang sa aming henerasyon! Natapos ko ang pildora ngayon at nais kunin ang espadang tagapangalaga. Matandang ninuno, tulungan niyo po ako! Espadang tagapangalaga? Espada! Kapatid na pangganay ang magmamana ng espada kung magtagumpay siya. Siya ang magiging unang tao sa Buong mundong mistiko! Balita, matapos matamo, Kailangan maghain para tanggapin ka ng espada. Di alam kung sino ang papatayin para sa espada. Sino ba? Siyempre si Elias. Bagaman mababang ranggo si Elias, siya lang ang aking maasahan. Kung papatayin siya ni Gabriel, Ako rin ay mamamatay. Tutulungan kita, ngunit may isip ang espada. Kung magtagumpay ka, depende sa iyong kapalaran. Ako ang unang magmamana ng espada! Espadang tagapanggalaga. Ay, akin! Salamat sa pagligtas, Gino. Ngunit umalis ka na. Ang ugali ni Gabriel, hindi ka niya titigilan. Elias, tagbo na. Takbo? Bakit kailangan? Gusto mong umalis? Umalis ka nga. May espada ako! Na burol ay lipat at dagat ay putol. Espada, halika! Huwag matakot. Ang galaw na to, alam ko rin. Kung walang sagot, tanungin ang hangin. Espada, dating. Isang mababang kasapi ay sumigaw ng espada? Kung walang sagot, tanungin ang hangin. Espada, dating. Isang kasapi sa unang antas? Sumigaw ng espada? Sino siya sa tingin niya? Si kapatid na panganay ang pinakamalakas? Ang henyo ng panahon. Bakit gumagalaw ang espada ko? Ano ang nangyayari? Tingnan! Dating na ang espada! Tingnan, dating ng espada. Espadang tagapanggalaga! May 3 milyong espada, ngunit lahat ay yumuyuko. Nagtagumpay si kapatid na pangganay! 800 taon may nagmana na ng espada? Para sa samahan ng walang damdamin. Ang pinakadakilang karangalan. Nagtagumpay! Nagtagumpay! hindi ko akalain nagtagumpay siya. Sumusunod lang ang espada sa henyo. Ikaw lang nakasapi. Karapat dapat ka ba? Espada!
Si Elias? Bakit nangyari to? Anong nangyayari? Paano nangyari to? Bakit hindi ako karapat-dapat sa espada? Paano nangyari to? Si Elias ay mababang ranggo. Bakit siya ang nagmana ng espada? O baka siya ay katawan ng banal na espada? Katawan ng banal na espada? Paano man, mahina pa rin si Elias. Hindi niya kayang talunin si Gabriel. Matandang ninuno, ako ang pinakamahusay na kasapi, ang pinakamatagumpay sa kabataan. Langit ang nagmana ng espada. Bakit siya ang nagmana nito? Tama! Kapatid na Pangganay, ang pinakamatagumpay! Ang matatapang lamang ang kinikilala ng espada. Ako ang pinakamahusay sa samahan ng walang damdamin. Anong nangyayari? Dalit na si matandang ninuno! Dalit na si matandang ninuno! Elias, ibalik mo na ang espada kay Gabi! Ibalik sa kanya? Ang tao ay dapat matakot sa langit. Ako, hindi karapat-dapat? Galit na si matandang ninuno! Walang takot ka, Elias! Walang respeto sa ninunyo! Ilagay mo ang espada! Natapos na ang pamana ng espada. Anong? Elias! Akin na ang espada! Since you want this sword so badly, then I'll give it to you. Akin na ang espada! Akin na ang espada! Elias, since you're offering your sword to die, I won't hold back. Pagpapatunay ng dugo, sumang-ayon ang espada. Sunod na ay pagpatay para sa espada. Mapapahamak si Elias. Ngayon, ako ang may-ari ng espada. Elias, patay ka na! Ano ito? Parang natatakot ang espada sa kanya. Bakit? Basura lang siya. Bakit? Bakit? Dahil ako ang may-ari nito. Gabby! 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 Elias! Elias! Pamangkin Elias, tumulong ka kay Gabriel at nagmana ng espada. Malaking tulong sa samahan. Ang iyong paraan ng pag-aaral ay talagang kahanga-hanga. Ange, paraan na ito. Ay angkop ba sa amin? May asawa din kami at marami pa. Tama, tama. Marami? Ang ibig ninyong sabihin ay, ibibigay ninyo ang inyong mga asawa sa akin? Opo, opo! Hindi bagay. Halika! Halika! Pamangkin, tingnan mo. Gino! Nandito na kami! Gino! Halikan mo kami, Gino! Tulong mo akong maunawaan. Walang damdamin. Pamangkin! Pamangkin, saan ka pupunta? Pamangkin, huwag kang umalis! Ginagawa ninyo? Pamangkin Elias ang aking antas, ay hindi umusad sa isang siglo. Dapat kang tumulong sa akin. Isang siglo kang hindi umusad, ano pake ko sa'yo? Sige! Philison! Dino! Nandito na kami! Huwag kayong lumapit! Walang kwenta ka! Ama! Si Elias ay gumamit ng masamang paraan! Pinagnakaw niya ang espadang tagapangalaga! Ipaglaban mo ako! Gabi, ikaw ang kinabukasan ng samahan. Ang samahan ng walang damdamin ay ipagtatanggol ka. Kapatid na punong maestro. Ano sa tingin mo?
Kung hindi ako nagkakamali, si Elias ay may katawan ng banal na espada. Ang alamat na ipinanganak na katawan ng banal na espada? Tama. Kung hindi, sa mababang antas ni Elias, paano mapapayag ang espada? Malapit nang magsimula ang palaro. Kung mapupunta kay Gabi ang espada, matatalo niya ang lahat. Gawin natin ito. Padalhin si Elias sa likod. Sa tulong ni matandang guro Serena, isingaw ang katawan ng banal na espada para magamit ni Gabi. Maging kaming mga kultista? Si Elias ay opisyal na kasapi. Kung lumabas ito, paano namin mapamamahalaan ang samahan? Guro! Sa mundong mistiko, ang malakas ang pinuno, si Elias lang. Unang antas ng hangin. Bakit siya? Sa kanya ang espada parang hiyas na nabubulok. Kung akin ang espada, kahit si antas ng batang diwata, patayin ko siya! Tama ka kapatid na punong maestro. 2 araw na ang nakalipas para buksan ang bitag at maakit ang ninuno. Naubos ang lahat ng lakas. Ngayon, mas mahina pa kay Gabi sa palaro bukas. At akihintayan ng ibang samahan. Si Gabi lang ang makakatalo sa lahat. Anong iniisip mo? Ba't asa siya walang kwenta? Para iligtas ang samahan. Sa kanyang mahinang lakas, matatalo niya lahat. Kapatid, buong samahan ang nakataya. Okay. Gawin mo ang gusto mo. Gino, ang diwata Serena ay bata matandang guro ng samahan ng walang damdamin. Ang punong tagapayo, kahit sabihin niya siya lang ang makatuturo sa'yo, sa tingin ko, may masamang balak siya. Narinig ko si Serena. Ay napakaganda. Malapit ka nang mamatay, iniisip mo pa ang babae. Gino, ayas ka lang? Okay lang. Itong bitag ng langit ito. Ginoo, hintayin na lang tayo dito. Hindi tayo makakapasok. Hintay? Hindi ko na kayang maghintay. Basagin ko na lang ito. Gino, si Diwata Serena ay isang batang diwata. Hindi tayo katulad niya na basta basagin. Antas ng batang diwata? Mahalaga ba yon? Ang bitag ng langit ni Diwata Serena sa buong mundong mistiko. Kakaunti lang ang makakabasag. Ikaw pa kaya? Pasasan niya ang bitag. Paano nangyari? Meron ba siya sandatang makabasag ng bitag? Tama, espadang tagapangalaga ng bundok. Maraming sabi na ito ay makabasag ng lahat ng bitag. Gino, hintayin mo ako! Serena. Halika. Hawak mo ito. Hintayin mo ako. Ako? Kunin mo na! Ako? May hawak ako nito! Ako ang may-ari ng espada. Ikaw ang asawa ko. Kahit gamitin mo sa dumi, hindi siya magrereklamo. Ah! Parang masaya siya. Serena. Serena! Hayang gamitin ang lakas nito. Sa aking 9 na antas ng hangin, kahit harapin si Gabriel, may laban ako. Totoo ngang maganda at napaka-sexy. Ang bitag ng langit sa langit, sa labas walang makakalusot. Paano nakapasok ang tao? Sa gitna ako ng pagsasanay. Ititigil ko ngayon. Masisira ang aking espiritu. Ikaw lang ay mababang kasapi. Hindi ka magdadalawang isip. Diwata, ang sexy mo. Uy, ayos ka lang? Bakit to pa nag-aaral ng itim na sineng? Ang tapang mo talaga. Walang hiya ka! Papatayin kita!
Ikaw! Bakit biglang naimatay? Natakot ba sa akin? Uy! Ang ganda ng buhay mo. Bakit ka pa nag-aral ng itim na sining? Papatayin si Elias Ilunod, ang katawan ng banal na espada. Ang tapang mo. Papatayin mo pa ako. Ang lala ng sugat mo. Tutulungan ba kita? Kung hindi kita tulungan, hindi ka tatagal. Ngunit kung tutulungan kita, malalaman ang aking pagkatao. Hayaan na, dahil tayo ay magkakaugnay, bibigyan kita ng pagkakataon. Yan ay himalang kalangitan. Ang Diwata Serena. Babagsak ang antas ng batang diwata at magiging diwata. Ang daming mistiko na enerhiya. Magandang pagkakataon para magsanay. Hindi ko akalain na magdamag lang 2 antas ang naabot ko. At nasa antas ng gintong pildora na. May Centennial Summit na yon. Maririnig ko, papatayin ng mga babae. Totoong ba yan? Papatayin ng babae? Nakuha nila 3,000 bruha. Patuloy pa rin ang pagpatay para sa sakripisyo. Nung dati, nagmamasid lang ako habang pinapatay niyo ang mga kasapi ko. Ngayon, may gintong pildora na ako at may espadang banal bilang banal na babaeng diwata. Kahit mamatay, hindi ako mananahimik. Salamat, Diwata Serena, sa pagbigay ng pagkakataon. Balang araw, babayaran ko ang utang na loob. Elias. Bagaman malandi ka, subalit mabuti ka naman. Kung makaligtas ka sa kamay ni Diwata Serena, Ano? Rosalinda, baka naman, ipangtatanggol mo pa ang mga kasamahan mo? Ano ang gagawin mo? Alam mo, ito ang likod ng samahan ng walang damdamin. Antas na pildora! Elias, bakit buhay ka pa? Gusto mo akong mamatay? Kung ganoon, nadadalamhati ka ngayon. Gusto mo akong mamatay? Na yun na, hindi ka ba nabigo? Saan si matandang guro, Serena? Matagal kaming naglaro kagabi. Hindi pa siya gumising. Ano ba? Hindi pwede! Ang tapang mo lapas tanganin ng matandang guro. Gusto pala niya ng tahimik na buhay. Hindi. Saan ang asawa ko? Si Rosalinda? Siya, pumunta sa venue para mamatay. Higil! Hayaan siya. Hayaan siyang mamatay. Tagapamahala, nilinggo niya ako. Parang nawala ang kaluluwa ko. Hindi siya ordinaryong kasapi. Takot ka pa sa basura? Alam mo, akala ni Elias may espada, naging mayabang. Siyang sumira ng samahan, pinahiya niya tayo. Kung pupunta siya sa palaro, magagalit ang mga kasapi. Pasensya po, Diwata. Patawarin niyo po kami. sampal mo ang sarili mo. Salita ay bala! Salita ay bala! Diwata! Tayo!
Naabot ang antas ng pagkadiwata? Pagkadiwata? Kahapon gabi? Diwata, napakasensual mo. Saan si Elias? Pumunta siya sa Palaro. Diwata, pupunta din po kayo. Diwata! 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 Punong Guro Jaime, kasama si Lucas Cielo. Punong Maestro Victor Matibay, kasama si Rafael Silangan. Punong Maestro Donato Langit, kasama si Axel Lakbay. Itay, matandang guro si Rena. Hindi pa ba natin nakuha si Elias? Huwag magmadali. Mayroon na akong pinadala sa likod ng bundok. Magtiwala ka. Patay na si Elias. Ang espadang tagapangalaga ay sa iyo. E di papahaba ko pa ang oras. Gabi, ang lakas namin, hindi na tulad dati. Ang responsibilidad ay sa iyo na. Ako si Gabriel, naglalarawan ng samahan ng walang damdamin na magbahagi ng sining. Bago magsimula, maghahandog tayo ng dugo. Tagapagbantay, dalhin ng mga bihag. Patayin! Patayin sila! Patayin! Rosalinda, may lakas ka bang lumitaw? Bakit siya nandito? Siguro para iligtas ang mga kasapi niya. Impossible lang yan. Sa kanyang antas ng hangin, may lakas siyang lumaban. Palagay ko, may ganyan kagandang babae sa samahan ng walang damdamin. Alice! Sino ang may lakas? Teleportasyon! Ikaw? Ikaw din ay antas ng pildora? Ano? Ikaw din ay antas ng pildora? Punong Guro, sa loob ng ilang araw, mula sa antas ng hangin, lumampas sa pundasyon, nagkaroon ng gintong puso. Sa kasaysayan ng mistiko, walang nakagawa nito. Paano niya nagawa? Si Elias. Si Elias ang tumulong sa kanya. 30 taon na akong nag-aral. Ikaw lang to? Gusto mong magkaroon ng gintong puso? Tutulungan kita. Kung coincidence lang ang kay Elias sa loob ng ilang araw, si Linda ay nagkaroon din ng gintong puso. Hindi ito coincidence. Kung ganon, si Elias ay may kakayahan gumawa ng gintong puso. Para sa aming samahan, siya ang tagapang-alaga ng bundok. Ang uri ng henyo na bihira makita. Huwag! Hayaang makuha ng ibang samahan. Ah, oo nga. Nasaan si Elias? So what kung may gintong puso ka? Ako pa rin ang pinakamalakas. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Maging babae ko. Hayaan kitang mabuhay. Maging babae mo? Deserve mo ba? Espadang tagapangalaga? Paano nangyari? Bakit nasa iyo ito? Patay ka na! Ano to? Parang takot ang espada sa kanya. Paano mo napamahalaan ang espada? Walang naging epekto. Anong magagawa mo sa espada? Hindi mo maipapakita ang lakas nito. Hindi mo ako mapapatalo. Matapos kitang patayin, ang espada ay akin na. Hindi posible! Kailan nahulog ang samahan hanggang sa ang kanilang kayamanan ay napunta sa bruha? Sa sandaang taong pulong, sa harap ng lahat, napatay ang pangnanay na anak. Anong tawag dito? Revelasyon! Walang kakayahan ng samahan. Hayaan na nating patayin ang bruha. Dapat may kapalit ang pagsugod natin. Sa tingin ko, kung sino ang unang patay dito, ang espada ay sa kanya. Magandang suhestiyon, kaibigang Axel. Wala miya! Ano galing ang mga agaw? Teritoryo namin ito! Kayo mga ito, naglakas loob ninyong agawin ang kayamanan ng samahan. Kaibigang Gabriel, ngayon ay nasa iba na ang espada. Walang may-ari na ito. Paano ninyo masasabing sa inyo pa? Walang kakayahan kayo. Hayaan ang may kakayahan. Bakit? Gusto ninyong manatili? Mga kaibigan, ako ang mauuna. Bruha, sumalo sa espada ko! Sino ang magandang hawakan ng aking asawa? Bruha, subukan mo ang espada ko! Sino ang may lakas na galawin ng asawa ko?
Huwag kang matakot, nandito ako. Walang makakahawakan sa iyo. Bakit siya narito? Elias! Bakit lagi kang sumisira sa plano ko? Si Elias. Oo, si Elias. Nagnakaw ng espada ni kapatid. Pinuto ng pamana. May muka pang lumabas. Pinahiya ang samahan! Pinahiya ang samahan! Pinahiya ang samahan! Tigil! Bakit ako pa ang sinisigawan? Mahal, huwag matakot. Nandito ako. Langit lamang ang makakapagpahayag ng tunay na lakas nito. Ang lahat dito ay hindi match mo. Sunugin mo ang gusto. Gawin mo ang gusto. Huwag isipin ang akin. Patayin mo ang gusto mong patayin. Gawin mo ang gusto mong gawin. Wala kang pakialam sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng respeto? Akala ko sa samahan ng walang damdamin, may itinatagong malalaking tao. Palibas ay nagtatago sa likod ng babae, mababang ranggo lang pala. Ang samahan ng walang damdamin, kung gusto niyong tumulong, magpadala naman kayo ng karapat-dapat. Ang tatlong pamangkin ay napaka-ipokrito. Alalahanin ninyo, ito ang teritoryo ng samahan ng walang damdamin. Ano? Gusto mong ipagmalaki na niloloko mo ang aking alagad? Antas ng batang diwata. Ang samahan ng lakas ay walang respeto. Ano ngayon? Umasa lang sa espada, isang nalulugmok na samahan. Ngayon, wala na ang espada. Kayo lang mga luma at walang kwenta. Ikaw? Gusto mong pantay sa akin? Magtago ka pa ng 800 taon! Marco, kung hindi ka sang-ayon, maaari kang bumaba at makipaglaro. Wala akong problema na kayo'y mangapi. Hehe! Ang mga bata ay walang kwenta. Ang mga matanda ay walang silbi. Patayin ko siya! Sundin ang batas. Sa palarong mandirigma, kung ang samahan ninyo ay huling makakuha, kailangan ninyong ibigay ang ilog ng espiritu. Ano ngayon? Kung tayo matalo, mawawala ang samahan natin. Ano pa magagawa? Asahan na lang si kapatid na panganay na manalo. Kung hindi lang kay Elias na ninakaw ang espada, hindi sana tayo matatalo. Tama! Sala ni Elias! Salah ni Elias! Kayo'y nag-aaway. Bakit ako ang pinupunteriya? Kung hindi ako, hindi kayang hilahin ni Gabriel ang espadang tagapangalaga. Lalaban pa ba kayo? Wala na? Aalis na kami ng asawa ko. Gusto mo ba akong mamatay? Asawa! Patayin mo siya! Mas malakas siya kay Gabriel. Mahal, huwag lang depensa. Kailangan atake. Atake! Ganyan lang? Gusto mo kuhanin ang espada? Lucas Cielo, may araw ka rin. Walang tatalo sa asawa ko. Sama-sama nating atakehin. Ang lakas ng espadang tagapangalaga ay napakabangis. May iba pa? Ang lakas pala ni Rosalinda. Isang bata lang may lakas din? Antas ng batang diwata. Hindi ko siya kayang talunin. Mahal, huwag matakot. Antas ng batang diwata, kayang hiwain. Bagay lang sa bata. May lakas ka ba? Subukan ang lakas ng dragon. Subukan ang aking lakas ng dragon! Kahit si Donato Langit na antas ng batang diwata, natalo din. Walang isa man na makalaban. Maestro, gamitin ang aking katawan para tawagin ang ninuno. Kapatid na punong maestro, wala na tayong mukhang may harap. Gusto nating manalo. Ang tanging paraan, tawagin ang ninuno.
Ako, wala na akong lakas para tawagin ng ninuno. Sunugin ang ating buhay! Bruha ang kalaban! Kung gusto nating iligtas ang samahan, ito lang ang paraan. Laging bruha! Ang samahan ng banal na diwata, kailan ba tayo gumawa ng kasamaan? Tinawag ninyo kaming itim na samahan dahil gusto ninyo agawin ang mga babaeng kasapi namin? Kayo ang itim na samahan. Ang samahan ay pinuno ng banal. Sabing itim ay itim. Maestro ang kahihiyan. Kailangang linisin. Tawagin ang ninunyo! Tawagin ang ninunyo! Tawagin ang ninunyo! Tawagin ang ninunyo! Okay. Sining ng walang damdamin, mag-ugnay ng langit at lupa. Ganito na naman. Pintuan buksan! Naging demonyo. Medyo kakaiba. Sa lakas ng matandang ninuno, ako'y walang katapat. Gabriel! Gabriel! Gabriel, ikaw! Umalis kayo kung ayaw ninyong mamatay. Gabi, magaling! Huwag nang bigyan ng buhay ang tatlong pinakamalaking banta at ikaw ang magiging pinakamalakas. Patayin na rin ang dalawang matanda. Sumandal sa ninuno at nag-abush pa, di patas na laban. Ang samahan namin, laging patas ang laban. Anong sabi mo, kapatid na Pangganay? Ako. Pinahiram ako ng kapangyarihan ng ninuno. Ako ang pinakamalakas. Ezekiel! Pinatay mo ang kasamahan mo? Isang ordinaryong kasapi. Pinatay na. Gabi, bawiin ang espadang tagapangalaga ng bundok. Rosalinda, ibigay mo na ang espada. Humalukit-kip, maging babae ko. Hayaan kitang mabuhay. Walang mangyayari. Mahal, huwag matakot. Patayin mo siya. Ikaw ang wala kapantay. Elias, wala kang alam sa kapangyarihan. Ikaw ang walang alam sa kapangyarihan. Okay, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng diwata. Rosalinda, naputol na ang espada mo. Paano ka mananalo? Mahal, huwag matakot. Mayroon pa akong iba. Ang uri ng espadang ito, marami akong ganyan. Mayroon na... Mahal, ang upuan na ito, nakaupo lang ako saglit, may lakas na agad. Ang tungkod na ito ay hindi ordinaryo. Ang antas nito ay hindi hihigit sa nasira mong espada. Mahal, sa loo. He wants ya! Ano oras na? Nagtatawanan ka pa? Hindi ako nagbibiro. Tiwala ka lang. Ang tungkod na ito Ay napakabisa! Si Elias ay talagang henyo. Pero bobo ba siya? Para siyang bobo. Elias, parang sumuko ka na. Kung ganon, suko ka na. Paano nangyari to? Anong nangyayari? Na-block niya! Totoo ba ang sinabi ni Elias? Ang galing naman ni Elias. Rosalinda, subok lang kanina. Kung seryoso si kapatid na panganay, patay ka talaga. Tama! Patay ka talaga! Panalo si kapatid na Pangganay! Gabriel, kung ngayon magpatayan ka pa ng kasapi, ipapalayas kita sa samahan. Inge! Ano ang balak mo? Ipapalayas mo ako? Sige,
ang punong maestro ay ako na! Grabe! Gabi! Ikaw! Mula ngayon, ang bagong punong maestro ay ako na! Maligayang pagdating, punong maestro! Punong maestro! Punong maestro! Punong maestro! Gabriel! Ang lakas mong patay na guro! Diwata, dumating na ang aking ikalawang asawa. Dumating na ang aking pangalawang asawa. Hindi. Ang nangyari kagabi, parang hindi ko maipaliwanag. Wala na. Ang pinakamahusay na taktika ay tumakbo. Aalis na muna ako. Tiyuhin! Sa oras na dapat mong pakialaman, hindi mo ginawa. Sa oras na hindi mo dapat pakialaman, napakaaga ng dating mo! Hoy! Tiyuhin! Nalulong si Gabriel sa demonyo! Kung hindi ka dumating, lahat kami ay mamamatay! Mga matanda, ayusin ko kayo mamaya. Tiyuhin! Si Gabriel ay may lakas ng matandang ninuno. Ang lakas niya ay nakakatakot. May tiwala ka ba sa sarili mo? Bakit? Gusto mo akong patayin? Ang iyong lakas ay katulad lang ni Donato, antas ng batang diwata lang. Ngayon, tuturuan kita ang pinakamaganda sa samahan kung paano maging babae. Maging ka! Tiyuhin! Wala. Antas ng pagkadiwata! Si Gabriel sumulong dahil kay Elias. Si Rosalinda, nasa tabi ni Elias, sumulong din. Kahit si Tiyuhin sumulong din. Parang si Elias ang nasa tabi niya sumusulong. Parang si Elias ang hinihintay na banal na katawan. Ang banal na katawan lang ang makakapaliwanag kung bakit sila sumulong. Mayroon tayo si Elias, ay katumbas ng 1,000 hukbo. Antas ng pagkadiwata man! Di ka pa rin makalaban! Patay! Totoong salita ng diwata! Ang lakas ng diwata! Walang laban si kapatid na panganay. May pag-asa na ang samahan! May pag-asa na! May pag-asa na! Salamat, Diwata, sa pagkakataon. Binigyan ka ng pagkakataon? Sino ka ba? Diwata. Diwata, di mo ako kilala? Last night, ikaw ang napasimula ng himala. Nakakuha ako ng kaunting espiritu na iyong nilabas. Nakaakyat ako ng 2 antas at nakagawa ng pildora. Ako ang nagpasimula ng himala. Hindi mo alam? Kahapon, ako'y nawala ng malay. Walang hiya ka! Papatayin kita! Ikaw! Ipaliwanag mo sa akin. Ano talagang nangyari kagabi? Isang himala ito. Elias Santos. Isang misteryo. Gusto kong malaman kung sino ka talaga. Elias. Serena, bakit ka dito? Paano mo nagawa? Sa unang antas ng hangin, masira ang bitag ng langit ko. Bitag ng langit? Antas ng batang diwata? Isang malaking bagay ba? Elias, papatayin kita. Pakinggan mo ako. Hindi ko sinasadya. Kahit ang tagapagsanay, di kayang tanggihan ito. Wala siyang naramdaman. Oh, matandang guro! Bakit mo siya sinaktan? Siya ngayon ay isang kayamanan. Anong kayamanan? Si Elias ay may banal na katawan. Tama! Ano? Banal na katawan? Naiintindihan ko na. Mula ngayon, Elias, ikaw na ang aking taking alagad. Ha? Ganito ka misteryoso. Papahintulutan kitang manatili.
para malaman kung anong lihim mo. Elias, 10 taon ka na dito, pero nasa unang antas ka pa rin. Kung magsisikap ng magsanay, tiyak kang makakamit ang banal na daan. Gino, kung magsisikap kang magsanay, tiyak kang makakarating sa antas ng pundasyon. Antas ng pundasyon? Magsanay ka na sa tabi ko. Tanong mo ako sa hindi mo alam. Hindi na. Wala akong hindi alam. Alam mo lahat? Okay, ipakita mo sa akin ang iyong unang sining kung paano mong ginagawa ang pag-iipon ng hangin. Pag-ipon ng hangin? Masyadong madali. Hindi ko alam. Di mo pa alam ang unang sining, huwag ka nang magpanggap. Ganito ang pag-iipon ng hangin. Si Gabriel ay 3 buwan lang natutunan na. Siyang pinakamatalino sa mundong mistiko. Kung matutunan mo ito sa loob ng 1 taon, ang iyong talento ay malalampasan ang samahan. Ganun lang? To, kailangan pang mag-aral ng 3 buwan? Ang sining ng apoy ay mataas na sining. Sa kasanayan, kontrolin ang lahat ng apoy. Sunugin ang lahat, kahit ang pinakamatalinong estudyante. Kailangan ng 3 taon para matuto. Kung matutuhan mo man ito, Ganyan ba? magkuha ng bagay. Magkuha ng bagay. Hiwalayin ang espasyo. Hiwalay ng espasyo. Matututo ba siya? Siya ba ang maestro? Ikaw, mabilis kang matuto. Hanggang dito na lang muna. Hey, huwag naman itigil. Hayaan akong turuan ka ng hindi mo alam. Ikaw, mabilis kang matuto. Hanggang dito na lang muna. Hey, huwag naman magtigil. Papayuhan kita ng hindi mo alam. Ikaw magtuturo. Ako na antas ng pagkadiwata. Kailangan pa akong turuan ng tagapagsanay ng hangin? May hindi pa ako alam. Alam mo lahat? Paano naman ito? Salo! Himalang kalangitan! Walang kwenta lang yan. Pupunta ako sa kuweba. Gabby? Gabby! Ama, tapos na ako. Gabi! Si Serena ay nakapasok na sa antas ng pagkadiwata. Ang makaliligtas lang sa iyo ay ang matandang ninunyo. Matandang ninuno? Kahit humiram ako ng kanyang lakas, hindi ko pa rin siya mapabagsak. May paraan ako. Ano ang paraan? Imbitahin ang matandang ninuno. Magpapababa siya? Tama. Gabi, ang ating linya ay dugong buo ng matandang ninuno. Noong umakyat ang ninuno para protektahan ang mga Salazar at maiwasan ang pagkalipol, iniwan niya ang Jade. Kung may panganib sa pamilya, ilagay dugo dito. Siya ay bababa. Totoo pala! Kami ay lahi ng ninuno! Gabi, gamitin ang dugo para buhayin ang Jade at tawagin ang ninuno.
Magandang araw, matandang ninuno. Kayo ang mga inapo ng pamilya Salazar. Ako ang ikapitong henerasyong tagapagmana ng pamilya Salazar, si Wilfred. Matandang ninuno. Ako ang ikawalong henerasyong tagapagmana ng pamilya Salazar, si Gabriel. Ang pinakamamusay na alagad. Sa murang edad, nakagawa ka ng gintong pildora. Isa kang talagang mahusay na alagad. Salamat sa pagkilala, matandang ninuno. Ngunit, ang samahan ay sinakop ng dayuhan na gustong patayin kami ng ama. Matandang ninuno, tulungan po kami. Alam ko na ang bagay na ito. Ngunit hiwalay ang langit at lupa. Ang aking lakas ay narating ang lupa dahil ang emperador ay wala sa kaharian ng mga diwata. Ang pagbaba ko ay lumabag sa batas. Huwag akong mahuli. Palibas ay mahilig din matulog ang emperador. Walang galang. Alagad ay nagkasala. Siyang pinuno ng mga diwata. Hindi dapat siyang batikusin ng mortal gaya mo. Siya ang hari ng mga diwata. Paano mo kayang husgahan siya kung mangyari ulit? Kahit ikaw ay aking inapo, patutulugin kita. Pinapapatawad po ako. Antas ng pagkadiwata ay ang pinakamalakas sa mundong ito. Ang aking kapangyarihan ay antas ng pagkadiwata lamang. Sa laban kay Serena, hindi ako sigurado. Matandang ninuno, ano po ang gagawin natin? Itong pilduras ng pagkalito. Kung ilalagay mo ito sa tahanan ni Serena, sa loob ng ilang segundo, magiging walang lakas siya. Itong pilduras ng kalinawan, protektado ka sa insenso ng pagkalito. Matapos siyang malasing, ako ang lalabas. Siya ay magagawa mo ng gusto. Tuusela ako, matandang ninuno. Kapatid na guro, paanong lasa? Subukan niyo po ito. Kapatid na guro, si Gabriel ay nahulog na. Mula ngayon, ikaw na ang aming kapatid na panganay. Ang ibig mong sabihin, mas mababa pa ako kay Gabriel? Kapatid, patawarin po ang aking bibig. Si Gabriel ay hindi kayang ikumpara sa inyo. Sa harap ninyo, wala siyang karapatang magbaba ng sapatos ninyo. Kapatid si Rafael, Axel Lakpe, at si Lucas Cielo. Para ipagdiwang si matandang guro Serena, sumubit sila ng bisita. Tingnan ninyo po. Ang bisita kay Serena, para sa akin ba ito? Kapatid, matandang guro Serena ay hindi namin makita. Sabi ni matandang guro, ikaw ang magpapasya. Silang tatlo ay nasa labas, tingnan ninyo. Simula nang umangat si batang matandang guro, ang samahan ng walang damdamin ay nangunguna sa 4. Lahat ay kailangang bumisita. Ang mga samahan ay mayabang dati. Ngayon ay kailangang bumisita. Pasukin sila. Ang mga samahan na ito ay sobrang mayabang dati. Ngayon, kinakailangan pa rin bumisita. Payagan silang pumasok. Opo. Anong karapatan ni Elias na tanggapin ni Diwata Serena bilang kanyang huling alagad? Langya lang siya. Siya ay kinikilala dahil sa kanyang asawa. Binabati ka, Maestrong Elias bilang huling alagad ni Diwata Serena. Pumunta kami dito para bisitahin si matandang guro Serena. Ito ang aming dala na regalo. Pinag-ingatan ng aking guro ang espesyal na alak na ito. Subukan mo? Hindi para sa iyo ito. Umalis ka. Ikaw. Di masama. Isa pa. Wala na. Ilagay mo dito. Hatid sila sa likod. Upo. Elias, huwag kang magyabang. Magpapapatro din ako kay Serena. Sa aking talento, hindi niya ako tatanggihan. Sa oras na yon, papatayin kita, basura.
Kapatid na guro, hindi mahilig makipagkita si batang matandang guro. Marami tayong pupunta. Wala bang problema na maistorbo siya? Hayaan mo na. Kung patayin sila ni batang matandang guro, ano naman sa akin? Mag-abala kayo, patayin sila ni batang matandang guro. Ano naman ang pakialam ko dito? Tama! Kapatid na guro ng patayin ni Gabriel ang asawa. Ikaw ay nagsalita na putulin ang puso at puksain ang pagnanasa. Sabi mo, isuot ito para maunawaan ang walang damdamin si Gabriel. Agad na umangat ang antas. Kung ganon, gusto mo rin? Kaya, tinawag namin ang mga asawa para alagaan kayo at ipakita sa inyo kung sila ay mapalad. Sige, tingnan natin. Magandang araw, kapatid na guro. Huwag kang lumapit! Umalis! Hindi ko gusto sabihin. Pero kayo, may gusto ba kayo sa pangit? Bakit ang mga asawa ninyo? Pangit na? Mas pangit pa? Kapatid, kami ay walang damdamin. Ang layunin ng pag-aasawa ay patayin ang asawa para magtagumpay. Kung maganda ang asawa, mahihirapan kang patayin siya. Sa buong samahan, kayo at kapatid na panganay ay may likas na galing. Langit kayong maganda. Kami ay hindi makapaglakas loob. Kapatid, totoo silang walang swerte. Alamin ninyo, ang pagpatay sa asawa ay hindi daan. Ang pangit ay hindi swerte. Ang maganda ang swerte. Kapatid, tinatawag kayo ni matandang guro Serena. Sige, ang sinabi ko, intindihin ninyo na lang. Ako ngayon ay mag-iensayo kasama ang aking asawa. Walang katulad si kapatid. Si matandang guro Serena ay pangalawa lang. Hindi ko kayang turuan si Elias. Kapatid, si Elias ay may banal na katawan. Mas mahalaga siya sa lahat. Sa loob ng samahan, ikaw lang ang makapagtuturo sa kanya. Hindi ko kayang turuan ng isang henyo. Kapatid, biro lang po. Magaling si Elias. Pero pinakamababa siya sa samahan. Paano siya maging henyo? Henyong man o ordinaryo, sa madaling salita, ayokong may kinalaman sa kanya. Diwata. Tatlong mandirigma ang humaharap. Bakit sila narito? Pasukin sila. Magandang araw, Diwata Serena. Kami ay narito para lumipat ng samahan at maging iyong alagad. Kami ay narito upang lumipat ng samahan at maging iyong alagad. Hindi ako tumatanggap ng alagad. Diwata Serena, dahil tinanggap mo si Elias, bakit kami tatlo hindi? Kahit sa buong mundong mistiko, kami ay nangungguna. Sa anong bagay kami natalo? Si Elias ay hindi lang katawan ng banal na espada, kundi banal na katawan pa. Dobleng banal na katawan? Kahit na dobleng banal, ang kanyang lakas ay unang antas lang. Hindi niya maabot ang pundasyon. Walang lakas, walang kwenta. Mas mabuti. Sa pamamagitan nila, tuturuan ko si Elias. Kayo tatlo. Kung sino ang makatalo kay Elias, siya ang aking alagad. Maliit na bagay. Mag-aral pa siya ng satid taon, hindi niya kami matatalo. Hindi naman siguro. Diwata. Nais makausap ang punong tagapayo. Bakit siya narito? Para saan pa? Para ipaglaban ang anak niya. Papasukin mo siya. Hayaan mong pumasok siya. Magandang araw, matandang guro Serena. Magandang araw, mga kapatid. Walang anuman. Bakit ka na parito? Sasabihin ko na lang ng diretso. Si Gabi ang aking tanging anak. Mangyaring,
Matandang guro, patawarin siya. Hindi lang pinatay ni Gabriel ang kanyang kapatid. Patayin pa ang kanyang guro. Ang iyong anak ay talagang nawala sa sarili. Kapatid, huwag ka nang lumuhod. Walang makaliligtas kay Gabriel. Bakit parang may amoy akong insenso? Bakit? Parang may amoy na insenso? Parang oo nga. Bakit? Bakit parang wala akong lakas? Oh no, parang insenso ng paggalito. Salazar! Anong kalokohan to? Siyempre, papatayin kayo. Gabriel, anong balak mo? Para saan? Hulan mo! Uy! Kayo tatlo nandito rin? Bagay na bagay! Kayo tatlo, magbibigay ng ulo! Nainom ka rin ng insenso ng paggalito. Bakit hindi ka apektado? May pilduras ng kalinawan galing kay Ninuno. Siyempre, hindi ako apektado ng insenso ng pagkalito. Ikaw, Ninuno! Ginamit mo ang lakas ni Ninuno. Ginamit? Ninuno ay bumaba na. Ano? Buma ba talaga si Ninuno? Gabriel, gusto mo akong patayin? Ang insenso ng pagkalito, isang sandali lang ang bisa. Antas ng pagkadiwata ako. Di mapapahamak ang aking katawan. Hindi mo ako mapapatay. Siyempre, hindi kita mapapatay. Ngunit, may makakagawa. Sa isang sandali, marami nang magagawa. Uy, batang guro! Ang ganda ng mukha mo! Sabi mo, sa harap ng lahat, gagawin kita. Ang iyong espiritu mapapahamak ba? Bitawan mo ako! Bitawan! Bakit ko naman bitawan? Gabriel! Patayin kita! Sige, patayin mo ako! Batang guro, di ko akalain na ganyan ka ka-feminine. Lalong kitang nagustuhan. Bitawan mo ako! Anong ginagawa ninyo? Elias? Elias! Kayong uli! Bakit ka nandito? Hindi ka ba nakulong? Elias, palaging mong sinisira ang aking plano. Ngunit, sa pagdating mo, huwag kang umasa na makalabas. Sino nagsabi na aalis ako? Anong amoy ito? Elias, umalis ka na! Nalaman mo? Huli na. Amoy ng aking bayan to! Amoy taba ako ng bayan to! Sarap! Ikaw, bakit walang nangyari sa'yo? Bakit naman ako magkakasakit? Elias, takbo ka! Papatayin niya tayo! Kayo? Ano nangyari? Elias, lahat tayo nalason. So insenso ni Gabriel. Yung hawak niya? Insenso ng pagkalito. Ang sarap pala amuyin ang insenso ng pagkalito. Kaya mo pang magbiro? Elias! Kahit hindi ka apektado, unang antas ka lang ng hangin.
papatay ka lang din. Ngunit hindi kita papatayin ngayon. Ha? Bakit? Dahil ang tagapagtatag ay bumaba na. Papapuntahin ko siya para kunin ang iyong banal na katawan. Ilabas para sa akin. Anong ninuno? Anong gumaba? Anong kalokohan to? Ang tagapagtatag ng samahan ay isang makapangyarihan. Paano niya ipagpapaliban ang langit para sa inyo? Dahil ang tagapagtatag ay ninunyo ng pamilya Salazar. Tama! Kami ay ang legitimong dugo ng samahan. Nasa lupa na ang ninuno. Ang pamilya Salazar ay walang katapat. Bakit ka tumatawa? Hayaan mong sabihin ko, kahit pa dumating ang ninuno ninyo, pag nakita ako, kailangan niyang yumuko ng may galang. Walang takot! Akala mo napapalaki lang ako? Antayin mo ang ninuno. Patay man o buhay, walang kalayaan. Sige, hindi na ako magpapanggap. Ilalantad ko na. Sa totoo lang, ako ang emperador. Katawa-tawa. Walang respeto. Walang respeto. Yumuko ka na. Baka may buhay ka pa. Magmakaawa ko? Katawa-tawa. Sa mundong ito, walang makapagpapatumba sa akin. Magmakaawa ko? Katatawanan. Sa mundong ito, walang makapapaluhod sa akin. Sino ang nagngangalang emperador ng mga diwata? Matandang ninuno. Sino ang nagngangalang emperador ng mga diwata? Ako, isang tagapagsanay ng hangin, nagngangalang emperador. Gabriel, atake! Opo. O baka, tingnan mo ulit. Emperador ng mga diwata. Hector Salazar. Ang tapang mo! Ang tapang mo! Emperador ng mga diwata! Hindi ko po alam na narito kayo. Patawarin niyo po ako! Emperador ng mga diwata. Imposible. Paano maging emperador ng mga diwata si Elias? Gabriel, lumuhot ka! Imposible! Matandang ninuno, nagkakamali ka! Hindi sa emperador ng mga diwata! Ako ang henyo! Ako ang henyo! Ako ang namungguna! Ako ang pagong! Gabi, anong nangyari sa iyo? Manunumpa! Emperador ng mga diwata! Nakakatamad. Grabe, nakakatamad. Mas masaya pa maging kasapi ng samahan ng walang damdamin. Isang araw dito, isang taon sa lupa. Ilang taon na ang lumipas sa lupa. Matagal lang diwata si Serena. Bakit hindi pa siya umakyat dito? Hindi pwede. Kailangan kong puntahan ang samahan ng walang damdamin. Hindi ko akalain ang laki ng pagbabago ng samahan ng walang damdamin. Masaya na sila ngayon. Pinapayuhan ng asawa ng iba, syempre, magiging masaya. Mahusay sa sining ng walang damdamin. Oo nga. Nasaan si Serena? Matagal na siyang diwata. Bakit hindi pa umakyat sa kaharian? Sabi ni matandang guro Serena,
Ang emperador ay masamang tao. Mas mabuti pa manatili sa lupa. Anong sinasabi niya? Wala namang problema. Since ayaw niyang umakyat, pwede akong bumaba. Magbakasyon. Hey, miss. Interesado ka mag-aral ng sining? Marami akong natatanging kaalaman